Let's talk about doon sa pag-admission na ni Maricel doon sa address niya. Inamin niya na yes, doon siya nakatira. Pero yung questioning ulit sa kanya ni Senator Bato, wala tayong kinikilingan dito. Lahat kailangan boljakin. Parang ang sabi ng ating mga kababayan, para siyang binibaby. At binibaby nila ni Senator Robin Padilla. O kasama si Jinggoy doon. Kasi parang ano siya yung parang ang datingan nila parang bow na bow or praise, pinipraise si Maricel na parang thank you at nakarating kayo dito, So, doon tayo sa 46C muna na admission niya. Ano yung impact sa'yo nun? Alam nyo, yung nagkaroon ng pagkukulang doon sa follow-up question sana. Doon sa sa'yo ba yan, yung 46C na yan. Ikaw ba ay mayroong pagkakataon na tumatanggap ng bisita? That's true. Diyan sa condo unit mo. Sa nangyari kanina, nagmistula akong isang akusado o isang suspect yun nga po, naramdaman namin. Na halos ipako sa krus. Sa kaalaman ng lahat, ako po ay nag-imbestiga lang. Ako po ay kumuha lang ng salaysay. Ako po ay nag-entertain lang ng confidential informant. Yung confidential informant po na yon, nagtiwala lamang po sa PIDEA. Yung importante po sa amin lalo na sa alagad ng batas, importante po ang mga informant. Hindi lahat ng pagkakataon makakahuli ka sa pamamagitan ng plain view doctrine o ng mga inflagrante delito. Kinakailangan mo pa rin ang tulong ng community. Kaya nga pagkaganyan, may mga informant na ganyan, kadalasan talagang marami kang makukuhang mga trabaho na malalaki. Doon sa kanina, sabi ko nga, parang nagkaroon ng pagkukulang. Hindi ko naman sinisisi yung mga senador na nagtatanong kanina, pero sabi ko nga, sana talagang in-address talaga ng tatanungin lang naman kung ayaw sagutin ni Maricel Soriano, karapatan naman niya na i-invoke yung kanyang constitutional rights, di ba? Yun nga nakulangan at nasabi naman ni Senator Bato kanina na dahil nakita nga niya siguro humanitarian nakita niya daw na nangihinig parang nanghina, o nangihina dahil na yun naman po ang pero yung nga lang sa akin nga kanina sabi ko nga ba kasalanan ko, bakit mistula akong tinuring na akusado? Wala naman akong inakusahan, ako nag-imbestiga lang. Yung sinasabi na sumisinghot ng ng white powdery substance, yung mga nasa litrato na tinukoy ng confidential informant na sila politician Bongbong Marcos at Maricel Soriano, hindi po sa akin galing po dun sa confidential informant. Hindi po sa akin yun, direduce ko nga po yung kanyang yung kanyang mga testimonya dun sa kanyang sinumpaang salaysay. Ito po yung deposition, yung deposition of witness na ito yung sinasubmit pagka ikaw ay nag-apply ng search warrant. Yun po yun. Kaya nga sabi ko, bakit nagkaganito? Parang may kailangan pang gibain, may kailangan durugin. Ibig sabihin, ginagawa yung pagdudurog sa akin para palabasin na talagang kasinungalingan yung mga sinasabi na sa totoo lang ang issue rito yung pagkakalabas ng mga dokumento. Yung dokumento na yan, kung titingnan ako, yung mga dokumento nilalabas mo, merong appointment na disapprove ng civil service. Merong sulat na para doon sa transnational crime na ni Peter Lim sa isang ambassador na yung doon sa isang yung Peter na At yung nga, itong authority to operate, yung pre-ops at saka yung memo na mo din, nandun din sa vlog mo. Bakit hindi yun ang alamin? Bakit hindi yun ang sundan? Hindi yung nag-imbestiga dati patungkol doon sa dokumento na kinikilala naman ni ni Senator Bato de la Rosa
na ito ay authentic at ito ay naniniwala siya na talagang meron at ito ay piniktas o at dinukot doon sa ano no, doon sa pinaglalagyan. Sa folder. Sana ang tinutukan ng investigasyon ay kung paano ito nag-leak. Bakit hindi kanila ikaw ano, ako sa akin ano, ang inaano hinihimok ko rin ano, kung hangga't maaari no, na bakit hindi kayo magbigay ng pahayag o halimbawa para at least kung masabi nyo kung paano ito napunta sa inyo. Hindi yung kagaya niyan, ako yung pinagbibintangan. Sabi ko nga, kaya nga ako sumulat sa inyo para magkaroon ng ano Yeah. magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng investigasyon. Kasi sabi ko nga, willing and able ako na ano no, na humarap sa inyo para lang maano itong issue na to. Alam niyo, sir, willing naman po ako magsalita. Wala na pong problema sa akin. Alam ko, sir, talagang somehow napahamak kayo dito. Tulad ngayon, dinudurog kayo. Pero ang taong bayan naman nasa panig ninyo. Ang sa akin lang, sir, siguro pa ulit-ulit ko dito sinasabi, may death threat po akong 3. Galing kay Lisa Marcos at saka kay sa gobyernong ito. Kinasuhan po nila ako diyan sa Pilipinas. Hindi ko pa alam, baka 1 milyon nga po yung kaso ko. Kayo bilang otoridad, 'di ba? Bilang taong gobyerno, tagasunod ng batas o nagpapatupad ng batas. O dati. Sa tingin niyo ba, ito, tanungin ko kayo, sir. Ito, magtapatan tayo. Sagutin mo to. Tama ba na ipepresent ko yung sarili ko diyan sa Pilipinas na hindi ko alam kung 100, 1 milyon yung pinabricate na crime sa akin? Ang seguridad ko ba ma-assure ng Senado o ng mga pulis na ako ay mabubuhay the moment na umapak ako sa airport? Kayo bilang isang dating tagapagpatupad ng batas, lingkod bayan, what is your opinion? Tatapatin ko din kayo no. Hindi ko po masasangkot na magagarantiyahan yung inyong kaligtasan kung kayo ay pupunta dito sa kung ganyan ang nangyayari dito sa ating bansa at kagaya nga ako na humarap sa Senate investigation sa halip na ako ay maging resource person nakatikim ako ng pagluluray sa aking pagkatao. Ano ba ang kasalanan ko? Ang naging nagawa ko lamang naman ay kumuha ng sinumpang salaysay noong confidential information.